何もかもうまくいかないもどかしさに焦る気持ちを抑えてSaan nga ba nanggagaling ang mga basura natin? Teka nga. Basura. Sa kasalukuyang panahon, ito ay isa sa mga lumalalang problema ng ating lipunan. Sa lahat ng dako, maliit o malaki, kahit konti o marami, kaliwat kanan at nakatambak ang mga basurang ito. Mahirap mang isipin, ngunit karamihan sa mga basurang ito ay hindi na itatapon ng maayos at naiwang nakatambak at nakakalat kung saan-saan. Ngunit saan nga ba nagagaling ang mga basurang ito? Saan ba ito dapat mapunta? At ano ang ating ginagawa ukol dito? Sa aming pagsasaliksik at masugid na obserbasyon, aming pong nakita at nasaksihan ang pinagmumulan at pinatutunguhan ng ating mga mumunting kalat. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay tungo sa mundo ng mga basura. Alam yung kachan. Tanghalian na sa informatics. Ang nais natin makita ngayon ay ang mga basurang nanggagaling sa pagkain, mga basurang nagagawa pagkatapos ng tanghalian dito sa informatics. Meron bang ano? Kagaya niyan, may kalat dyan sa sahig. Tingnan natin ang mga estudyante na nananghalian sa room 205. Tapos na kayo kumain. Tapos na silang kumain. Makain ako ng yelo. Pagkatapos nilang kumain ay meron silang mga styrofoam plastic cups na itatapon, mga wrappers ng kanilang hamburger, mga food containers na disposable. Dito, tingnan mo. Ito ba? Yan yung kanilang basura. Talagang kanya itatapos. Tumigan na nag-aanak. Mga plastic ng 7-Eleven, C2 bottles. Pero kanyan. Joke lang. Ano to? Kalat to? Ano to? Plastic. Ang daming straw. Nagwenta namin yan. Ang mga straw, ganito, kapag umabot, pag non-biodegradable materials. Imagine nyo ito, nakatusok sa ngalangalan ng isang hayop na inisip niya siguro pagkain ito. Paano direct? Paano pa pag-direct? Ganun siya. Paano direct? Direct? Yan? Tingnan natin sa conference room kung may nagla-lunch na. Ayan, yung mga guro ay nanahalian. Naka-ID na sila. Ano si ano? Tapos na sila kumain. Ang may baon ay wala siya ganong basura. Pero yung mga bumili sa labas, nagpo-produce sila ng styrofoam, plastic cups. Ito ang produkto ng disposable food containers. Kagaya na food containers na to ay nagagaling sa mga food businesses kagaya ng McDonald's. Hindi matatrace na namin yan. Hi! Sino mo naman? Oo, naka-skirt. Naka-skirt siya. Ganun talaga. Huwag ba't Jollibee ka? Siyempre. Uy, naligaw may Jollibee na pa dito ngayon. Bakit pa sa Jollibee ka Jollibee? Parang hindi na sa
Tignan niyo po ang mga styrofoam cups at plates na ito. Bakit nga ba ito ang ginagamit ng karamihan? Sapagkat ang ganitong uri ng materyales ay magaan, madaling dalhin at mainam na mapaglagyan ng pagkain. Ang hindi lang alam ng karamihan, ang mga ito ay non-biodegradable o hindi nabubulok na sa huli ay napupunta lamang sa mga tambakan ng basura. Nagamit man ito ng mabuti sa una, sa huli ay hindi maganda ang kinahihinatnan nito. Ito ang bagong industrial design ng trash can. Siguro dalawang basura lang ang kaya niya hawakan. Isa dito at isa sa kaliwa. So ayan. Ito ang mga bulletin ng eskwelahan na na pagtagal ay magiging kalat o basura kapag hindi na kailangan. Kagaya nyo, first year yan. Ay, wala ako. Bago mag-advance. SQL. Mga kaibigan, ito ang tinatawag na art installation or sculpture sa informatics na mula sa garbage. Mula sa basura pala, sorry. Yan. Meron tayong sariling installation art. Sige. Oo nga no. Ay nako, mapagkape nga muna. Teka nga muna, kamusta naman kaya mga basura sa buong maghapon? Huwag kayong aalis mga bata. Magbabalik kami. Paalam! Nasa informatics tayo ngayon. Tapos na ang mga klase. Kasama ko ang aking mga kasamahan, si Kalina, si Billy, saka si Julian. At ating titingnan kung anong mga basura na naiwan ng mga tao dito. Room 205, isang silid-alanan dito sa informatics. Tingnan nyo ang basurahan. Ano kaya ang mga naiwan nilang kalat? Hindi nagkasya yung kalat nila dito sa basurahan na to. Napakaliit. Halika, dito kayo. Kalat yan, papel. Siguro tinamad yung estudyanteng itapon yung papel yung sa basurahan, so dito na lang niya kinalat. Mas komportable daw kung tatapon daw niya yan dyan. Sira ang ballpen. Kanino kaya ang estudyante ang ballpen na to? Susunod na silid-aralan ang room 204. Dito tayo ngayon sa room 204. Medyo nalinisan ni Kuya Ronald yung sahig. Gulo-gulo pa rin ang mga silya. Nandito ang kanilang basurahan. So, ganun din, kagaya dun sa room 205, ang mga laman niya ay plastic bottles, styro, mga pinagkainan, mga papeles, yellow pad. Yan yung mga basura nila pagkatapos nilang gumamit ng classroom. Pero dito, meron pa rin mga balat ng candy, balat ng C2 bottles, at mga pinapirasong papel na tinapon na lang nila dyan.
First floor ng informatics. Pasok tayo sa lobby nila. May mga estudyante pa hindi pa umuwi. Siguro may mga ginagawa pa sila mga proyekto. Ano? Dito, may basuran dito. Ayan. McDonald's ulit. Plastic bottles. Nalagyan ng ice cream. Malit lang yung basura. Wala ganong kalat yung sahig. Mukhang malinis yung lugar nila dito. So, meron pang basura dito. Mga basura galing 7-Eleven. Mga chichirya, plastic. Kung napapansin nyo, marami tayo nakikitang plastic. Saka plastic bottles. Maraming 7-Eleven, McDonald's, C2, 1. Malinis siya. Walang ganong kalat. Yung first floor, malinis naman siya. Pero yung sa taas, parang maraming kalat. Siguro kasi konti lang yung mga basurahan. Tinatamad yung mga estudyante siguro lumapit sa basurahan. So, tatapon na lang nila kung saan-saan. Dilim na. Siguro mga 6 o'clock na. Labas tayo, tingnan natin kung anong meron. Kung anong makikita natin doon. Dito, ay may mga paper scrap, may mga papel na nakakalat. Hindi ko alam kung saan galing yan. Baka naglaro yung mga estudyante dito, nagkalat ng papel, tapos kung kaya nila dyan. Halika, lakad tayo sa lugar na tinatawag ng mga estudyanteng forest. Pero ngayon, kinalbo na siya. Tingnan na lang kung bakit. Mula sa mga kalat na yan, malalaman natin na may mga nagyosi dito. So, siguro tinamad din silang magtapon sa basurahan, kinalat na lang nila dyan. Or nabitawan nila, ayaw na nilang pulutin. Dito, mas marami pa niyan. Dito sa forest na to, kung titignan nyo yung lupa, maraming cigarette butts ang nakakalat. Buti na lang hindi ganong makapal yung damo, saka hindi mainit. Kung hindi, kasi ang pwedeng mangyari dyan, kapag binitawan nila yung cigarette butt nila, tapos may sindi pa, pwede pa yung magliyab. Mabaho pa itong lugar na to, amoy sigarilyo pa. Parang meron pang nakasindi doon na hindi pa nauubos. Or ngayon lang siya naubos. Kasi ang dapat sa sigarilyo, kapag tapos hit-hitin, papatayin muna bago itapon. Kasi masusunog, pwede siyang magliyab, pwedeng mag-apoy yung basurahan. Ito, informatics. Kapag madilim na, wala ng klase, wala tayong ganong nakitang basurang nakakalat. Siguro kasi malalaman mo kasi kung saan pwedeng makakita ng basurahan. Alamin mo lang kung saan nagtatambay yung mga estudyante. Kasi kung saan may estudyante, may basura. Ito, tingnan nyo. Yan. Sigurado ako kanina lang, may mga estudyante nang tumatambay dito. Tapos ayun, naiwan nila yung sito niya. Nakalimutan niya sigurong itapon or mukha sigurong basurahan yung sahig na yan para sa kanya. May mga cigarette butts din dyan.
ayun, wala na akong maisip kung saan pa tayo pwedeng tumingin. Let's go and explore the vast wasteland of San Pedro and search for the mother of all trash. Yay! Pupunta kami sa dump site. Sa wakas, narating na namin ang dump site ng San Pedro. Kahit na maraming basura dito, hindi gaano kasama ang amoy. Marami rin ang naninirahan dito. May mga batang maliliit at may buntis din. Karamihan sa kanila, kinabubuhay ay basura. Pedro po ba o pati po Hindi, may nakita po kami galing pa po Pasita eh. Galing Pasita. Ay, hindi po namin alam kasi. Pero po madami po talaga po. Oo, marami ako po. Hindi namin ano kung saan po kami bumapasok. Dami-daming lugar eh. Marami kasi lugar na ano. Pero karamihan dito. Oo. Karamihan minsan. Kahit yata doon saan po katapos na yun. Hindi rin yung pag-net. Galing Maynila, natin. Thank you. Tawag na kita makalangat. Dito po. Dito. Ay, sige. Salamat. Dito. Yeah! Follow me! Yan yung huling nag-documentary dito. Babaon po kasi ito yung bagong landfill na. So ito yung sasabi nilang bagong hukay. Landfill ng San Pedro. Oo, dito nila. Ito yung tapunan ng basura, hindi ito yung tapos tayo. Parehas lang yun eh. Pero tignan mo, malalim siya. Yun yung daanan ng mga trucks dito. Ayan. Parang konti pa lang, no? Project po kasi to ni nga bago Gloria eh. Macapagal Arroyo. Gagawa po siya ng malaking swimming pool resort. Kahit kami ay nagulat sa laki ng landfill na ito. Tinatayang ito ay may lalim na 30 feet at sumasakop ng mahigit sa 1 hektaryang lupa.
Aabutin ng higit kumulang 10 taon bago ito mapuno ng tuluyan. Sa lawak at laki nito, siguradong hindi nahihirapan ang mga naglalakihang dump truck sa pagtatambak ng tone-toneladang basura dito araw-araw. Dulas ka pa kanina. Ba yan? Nakakapagod. Hira. Oh. Ano nakita mo dun sa dump site? Bukod sa basura. Bukod sa basura, tatlat nga ng basura yun. Paano nyo ba nakita yun? Yung dam site niya, no? Parang may bumagsak na ano? May bumagsak na... Yun yung pinaglandigan ni Superman. Tama! Kaso, hindi siya pinaglandingan eh. Nakita mo yung parang ano, yung parang... Di ba po tatad ng basura? Sa tingin nyo? Balita ko lalagyan ng tubig daw yun. Oo. Siguro. Kaso... Sabi swimming pool daw. May tao nagsabing swimming pool. Sino yan? Sino kaya yun? Pero, sa tingin mo, yung mga basura na yun, saan kaya galing yun? Kung ano eh. Sabi di ba, kung San Pedro tapos mayroon pang galing din yan. Yung mga nakita natin lalaki. Oo, dami di ba? Tapos, yung mga nandun sa gilid, hindi ko maintindihan kasi malapit na nga siya sa dam site. Bakit parang ang dami pa rin basura doon sa gilid? Tingin mo? Tsaka yung question nyo na dam site yun pero ba't may taong nakatira doon? Isa pa yun. Diba? Yung mga tao doon, hindi kaya sila nagkakasakit. Nagkakasakit na siguro sila, no? Tignan mo, sobrang dami ng basura doon. Tapos, tinatampak siya. Oo, isa pa yung amoy Nakakagana ko ma. May chicken pa lagi. Okay. Wala nga akong ganang bumili eh. Kahit uhaw na ako eh. Kahit mamatay na ako sa gutom, hindi pa rin ako bumili eh. Kahit namatay ka na sa gutom, Sa uhaw eh. kung gano'n yung sitwasyon mo, mas isipin mo yung ibang tao doon, di ba? Doon na sila nakatira. Siguro mga mahigit na sa 2 dekada yung iba nakatira doon. Tapos siguro, Grabe naman siya. 2 dekada. Sabihin natin 25, 35 years, nandun na sila. Tapos, yung kinabubuhay nila, galing din sa basura. Ngayon sa bagay, immune na sila. Yung mga katawan nila. Anong kinakain nila? Ganun sila katagal doon. Basura? Hindi. Ang kinakain nila siguro doon, hindi. Kumakain sila ng tama doon. Pero, di ba nakita mo nung papunta tayo dun sa crater? Di ba parang may bata pa doon, yung nanay? Ay, hindi, buntis yun eh. Buntis siya. Yung pinagtanungan natin kung paano dumaan doon, sabi doon daw tayo duman sa ano. Kasi may asa daw. Oo. Yung Buntis yun. Paano yun? Alien yung Hindi. Kasi, tingnan mo, nakita mo 'di ba sa gilid nila, may mga nakatanim na halaman. Siguro, yung mga basurang napupunta doon sa landfill ay matabasa lupa. Hindi kasi karamihan doon sa mga basura doon is yung non-biodegradable. Tapos tingin mo non-biodegradable. Hindi biodegradable. Hindi nang bubulok. Hindi nabubulok tulad ng plastic. Ikaw? Ako? Oo, hindi nang bubulok. Teka lang, di ba ang lampin it's combination of biodegradable and non-biodegradable? Hindi. Pero sabihin natin yung lampin, di ba yung dumi nun sabihin natin na galing sa bata, ay yun yung nabubulok. Pero sa tingin mo, yung pinaglagyan niya, syempre, higupin siya nun, di ba? Pero yung big question, saan nanggagaling yung laman ng lampin, di ba? Tama. Kaya ba't nagkakaroon ng gano'n? Sabihin natin na... Teka, paano napunta sa lampin yung isa? Kasi basura yun eh. Kasi nakita natin ng pinis nasa gilid ng nasa gilid ng kalsada. Tapos parang may mga irresponsible pang tao na hindi naman tinatapon sa tamang lugar. Ba doon tinapon ng bata? Tapos ang dami pang gumagawa ng ano doon, scandal. Oo. Kasi dami natin nakitang damit eh. Tinapon-tapon lang. Tama. Sa mga damit na yun, nabubulok kaya yung mga damit? Hindi, sinod mo pa nga.
You make me come. You make me complete. Ano epekto na sa tao? Siyempre, nagkakasama. Kita mo naman yung mga tao doon, di ba? Mga tao, ano ba parang pinipili pa nila? Bakit wala na silang ano eh? Kasi yun na lang ang pwedeng hanap buhay nila eh. Tama. Sa hanap buhay na yun, bakit parang nakakaraos pa sila, no? Kasi dami rin downside, dami rin namang parang junk shop. Pero hindi ba sila parang like sa mga basura na gano'n? Sa pollution, sa kalusugan nila, hindi ba sila nagaano? Ano magagawa nila eh? Wala na silang ano eh. Wala na silang ibang hanap buhay eh. Ano talaga? Text ako, wala na akong load eh. Ang bihira ako rin, wala na akong load! So, ano nga ba ginagawa ng gobyerno para sa mga basura ko? O nga no? Ikaw muna, hindi ba pumunta si Ricky tsaka si Jen doon sa Tulusan para tignan yung motorcycle? Nangyari! Ano? Ewan ko, tara. Hindi tayo kami. Saan? Ganun kasi natin. Nandito kami ngayon sa EEC o Environmental Sanitation Center sa City of Montilipan. At ako si Rizo at kasama ko siya para alamin kung paano ba solusyonan ang problema sa basura. Basta, punta na tayo. Nandito kami ngayon sa opisina ng ESC para kapanaymin ang isa sa mga tagapangasiwa ng ESC. So nandito ngayon si Mr. Vincent Alon para sagutin ang ilang mga tanong para masolusyonan yung ukol sa problema ng basura. So, good morning po, sir. Sir, diretsahan na tayo ngayon. Unang tanong, sir, ano po bang masasabi niyo sa kalagayan ng basura ngayon sa ating komunidad? Ang kalagayan ng basura sa ating komunidad ngayon ay wala na. Dahil sa dumadaming populasyon, so kasabay nito ang pagdami ng mga basura. Ngayon din ang pagbaliwala o pagsasawalang bahala ng mga residente, tamang pamamagitan kasi marami sa ating mga residente ang nagawa ng basura, mali ang pamamaraan ng mga basura. So yun ang nakikita mo problema sa ating komunidad sa ngayon. Yung mga tao. So, may next question. Yeah. Gaano po ba kalala ang problema ng basura sa ating komunidad? Para itong isang sakit. Talaga. Para itong isang sakit na talagang mahirap gamutin. Kasi mismo tayo, alam natin na ang basura ay makakadulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Pero patuloy pa rin tayong gumagawa o nag-violate ng mga batas bukod dun sa tamang pamamasiwa ng basura. So ang generators, ang siyang nagpapalala ng problema sa basura. Sir, may problema na nga. Ano po bang nakikita ang solusyon ng nyo po o ng ESC mismo bilang institusyon para masukmo itong problema? Gaya na rin doon sa mga sinabi ko sa sagot dun sa dalawa, ay kooperasyon ng bawat presidente ng isang lugar na kung saan meron dapat silang sinusunod na batas ukol sa tamang pangangasiwa ng basura. Isa pa ay yung pagkilos ng local government unit na nakakasakop sa kanila upang magpatupad ng tamang solusyon at tamang pamamaraan upang maiwasan na yung pagdami ng basurang itinatapon natin.
meron tayong tinatawag na recycling, meron tayong tinatawag na composting. Isa yun o dalawa yun sa tamang pamamaraan upang mabawasan natin yung basura, mabawasan natin yung cost ng pagkakasakit o cost na pinanggagalingan ng sakit ng ating At the same time, nakakabawas ito dun sa nakakapagpahaba ito ng lifespan ng isang dump site. Pero kapag ginawasan natin ang basura natin, yung itatapon na lang natin ay kukunti na lang ito sa final disposal site. So, ang tendency, hahaba yung lifespan ng disposal site, matagal pa natin siyang mapakinabangan at magiging maayos yung at malinis at tama ang magiging sistema natin sa komunidad regarding sa mga kasiwang basura. May mga batas po ba ang gobyerno para masolusyonan ng basura? Meron kaming batas na itinututupad. Ito yung sinatawag ng City Ordinance 06092. Consolidated Eco Waste Management Ordinance. Nakapaloob dito yung bali ito ay hango na din doon sa RA 9003. Ang isunod na inamin yung sa RA 9003. Na kung saan dito naman nakamention din yung mga nagbabiolate at yung mga guidelines, issuance environmental citation ticket para sa pag-implement o enforcement ng ating mga batas. Yung mga littering, yung mga dirty frontage, basta ito ay tukoy o patukoy dun sa tamang pangangasiwa at pagsasaayos ng aming mga basura. Di ba minsan nakalagay sa mga kanto, bawal magtapon ng basura, multa 500. Tama po kung may mga multa po talaga dyan? Tamang may multa para sumunod yung mga taong nag-violate. Mention na rin naman din yun sa RA 9003 na kailangan tayong sumunod sa batas, kailangan natin suwasin ng basura. At saka, hindi natin kailangan yung provide ng tax fee along the highway kasi isa ito sa nagtutuloy sa mga tao na magtapon kayo dito. So, instead na ganun, pinopos namin yung bawal na tapon, memorial namin yung mga tao. Ano sa isang mabini? Bawal magtapon. Mention doon yung mga penalties, mention doon kung yung ordinance, saan to. Sir, last question na po. Since yung ESC nga po, yung Environmental Sanitation Center ng Muntinlupa, ano po ba yung mga programang ginagawa nito? Or may mga programa po ba tayo para masolusyonan yung problema ng basura natin? Kasi nakita ko po, tulad yung drop po doon, don't be a junkie. Tapos may mga ilang panawagan po para masolusyonan yung problema. Maraming programang ginagawa ng ESC. Unang-una na rito, yung unang move na ginawa namin is yung pagtatayo ng MRF. MRF. Sure, ano po yung MRF? Ang Material Recovery Facility, dahil dito, ang pinoprocess namin is yung non-biodegradable waste. Ayan po yung mga plastic po. Coming from communities. So, hakutin namin yung non-biodegradable waste, including residuals yun. Kasi ang content ng non-biodegradable waste, basta hindi siya nagulog. Except food waste. So itong short brief lang sa MRF. Ang MRF namin dito is grant by ADB, Asian Development Bank, last 2003. Nag-operate funded by ADB ito. Isa kami sa nagbigyan ng pagkakataon na makapagtayo ng isang material recovery facility para masagot yung sinasabi natin o sinasaan ng RMICOC, which is yung 25% diversion or reduction of waste. So dito sa MRF namin, kinukuha namin, kinukulekta namin from different communities, segregated waste na non-biodegradable lang kinukuha namin. And then, pagdating dito, meron kami sorting area, meron kami processing area, wherein dito sa processing area, binabail namin yung namin, pinapackage namin yung mga nakuha namin, then iakit namin sa storage area after nung weighing na. So, sa ngayon, nakakakuha kami dito at least 20% of the collected waste. Wow, ang laki. Yan, napakinggan na natin kung paano susolusyonan ng mga problema ng basura ng ating komunidad. Sir, Mr. Alon, maraming salamat sa oras na binigay niyo at sa mga informasyon na binigay niyo. Sana makatulong to sa ating mga manonood. Sir, salamat po. Thank you.
saksihan natin itong mga sandali, sana kahit napapaano ay mamulat ang ating mga mata sa salot na dulot ng ating lipunan sa kalikasan. Nawa ay ito ay magsilbing hamon sa ating mga kabataan na protektahan at panatilihin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Iisa lamang ang daigdig na kumukupkop sa atin, at kung ito ay hindi pa natin aalagaan, paano lang kaya ang mga susunod na henerasyon na aasampa sa kayamanang ito? I've been all around the world, I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. The sophomore slump is an uphill battle, and someone said that ain't my scene, cause they need a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math for the record label, puts me on the shelf up in the freezer. Gotta find another way to live the life of leisure, so I drop my top, mix and I mingle. Is everybody ready for the single? And it goes ha la 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 la. Now listen closer to the notes I lay. It's all about the wordplay. La 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 love. The wonderful thing it does, because I am the wizard of oohs and ahs and fa la las. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay. And it's time to get ill, I got your remedy. For those who don't remember me, well, let me introduce you to my style. I try to keep a jumble in the lyrics, never mumble when the music's making people tongue-tied. You want a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math for the people writing me off like I'm a one-hit wonder. Gotta find another way to keep from going under. Pull out the stops, got your attention. I guess it's time to mention the word. Wala namang Bombay doors. Hindi inaabot. Across the stream of consciousness, it always seems to be a flowing, but I don't know which way my brain is going. All the rhyming and atomic is the melodies inside me, ever climbing till I'm running out of love. Are you prepared to take a dive into the deep end of my head? Are you listening to a single word I've said? Like, sobrang layo na nilakad namin. Mula yun lang yung dito. Smells like Teen Spirit. Kaya, smells like Teen Spirit. Yung ba? Yung land ko lang. Medyo ka natin nag-iisip ko eh. Because I am the wizard of oohs and ahs and fa la las. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay. Animal face. I'm all about the wordplay. Sticking with the wordplay. I love the wonderful thing it does, because of the oohs and ahs and fa la las. I'm back in love with the Mr. A to Z, they say it's all about the wordplay.